sarili nyo? Sige, na-analyze nyo ba? Meron ba kayong A, B, C, D? Nasa E na tayo. And I think naman, check pa rin naman kayo hanggang ngayon. At ito yung isa sa mga may bunga ng banal na spirito. So, Galatians 5:22 to 23. Actually, sa leadership, inisa-isa namin yan. Per leadership session, inisa-isa namin yan, diniscuss namin at mahabang usapan. Pero ito, memorize nyo lang po muna. Siyempre, alam nyo naman love, pero malawak yung love na yan. So, kapag may bunga, kasi di ba sabi ko kanina, merong banal na spirito. Isang indikasyon, salita ng Diyos, tapos may banal na spirito ka na. At malalaman mo, bukod dun sa may conviction ka, bukod dun sa may pagbabago ka, may guidance, malalaman mo na ikaw ay ligtas kapag meron kang bunga, fruit ng banal na spirito. Fruits of the Holy Spirit. Okay? So, ano yung mga bunga niyan? Kung dati, wala kang pagmamahal sa kapwa, ngayon mapagmahal ka na. Kung dati, malungkutin ka, palagi kang umiiyak, konting problema, nalulugmok ka na, pero ngayon, may problema, may joy ka pa rin dahil may pag-asa ka. Kung dati wala kang kapayapaan, hindi makatulog, ngayon may kapayapaan ka na, may peace. Kung dati ang sama ng ugali mo, palagi kang palaban, ngayon may goodness ka na sa iyong puso. Kung dati hindi ka kind, alam mo yung malupit ka, masungit, magagalitin, konting nagsusungit, nakasigaw, ngayon, ang bait mo na. O, check ba? Check ba sa atin? O, wala pa rin tayong, hindi pa rin nakikita na, etong mga to, ito yung ma-observe ng ibang tao sa atin. Na dati, kung wala tayong pasensya, kung dati ang ikli ng pasensya natin, konting galit, parang aso na pag prinovoke kakahol, ngayon, ang haba na ng pasensya, nagpipigil ka na. Dati, kung palagi ka nakasigaw, palagi ka na lang galit, palagi na lang hindi mo kayang magsalita ng malumanay, ngayon gentle ka na. Mahinahon ka ng magsalita. O anak, kunyari, yung anak mo, kunyari si girly, naiinis. Dati, ano na naman yan? Bakit nang ganyan? Ngayon, hindi na. Sino ba? Sige, anak ko na lang. AJ, nag-aral ka na ba? Wag ka muna mag-cellphone ha. Ganon, gentle na. Hindi na nagagalit, hindi na nakasigaw. Kasi ang mga bata, kapag inunahan mo ng sigaw, hindi na yung makikinig. Kasi ganyan ang mga kabataan ngayon. Mga brat. Tapos, faithfulness. Dati, para kang balimbing. Sala sa init, sala sa lamig. Kung kanino ka may pakinabang, dun ka. At yung tipong mahatak lang ng mundo, ay may birthday. Hindi mo na ako attend. Lalo Sunday worship. Once a week ka na nga lang umattend. Kapag may birthday, kapag merong hindi ka pa attend. Tapos, kaya, nasa ministry ka. Ay, hindi maganda. Ay, wala ako sa mood. Naiinis ako kay ganito. Hindi na ako magmi-ministry. Wala yung faithfulness. And last, self-control. Ayan. Alam na natin yung self-control. No? Marunong na tayong magpigil sa mga bisyo. Dati naninigarilyo. Ngayon, hindi na tayo naninigarilyo. Dati manginginom. Ngayon, hindi na tayo umiinom. Nakukuha ba? Dati, magnanakaw ka. Ngayon, di ka na nagnanakaw. Nagigets? Ayan. Next. Yan. May magandang patotoo. Yan. Ito yung sinasabi ko rin. Konektado rin. Nakikita ng ibang tao. Sabi, letter G, mga bunga ng magandang patotoo o mga taong nadadala kay Kristo. So, ibig sabihin, dahil nakikita ng ibang tao yung patotoo mo, nadadala mo na sila. Kasi mahirap maghikayat ng tao tungo sa Panginoon kung hindi nila nakikita yung sarili mong pagbabago. Pero kung nakita nila, siguro totoo yung
Kristo na sinishare niya. Kasi nakita ko nagbago siya eh. Sabi dito sa John 15:16, hindi niyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang anumang hingin niyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. So, anong sabi dito? Bakit kaya daw tayo pinili ng Panginoon? Sige nga, pakisagot. Nasa verse din. Bakit tayo pinili ng Panginoon? Hindi lang yan para sa happy-go-lucky, para happy-happy together, or para lang masaya tayo dito sa ibabaw ng lupa. Merong purpose palagi ang Panginoon kung bakit Kanya inililigtas. Ay bakit niya Kanya iniligtas at bakit pa siya magliligtas ng maraming tao. Bakit daw? Pakisagot nga po. So, para upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga. Ibig sabihin, anong klaseng bunga yan? Bunga ng kaluluwa. Dapat nagmumultiply. Hindi pwedeng ikaw lang ligtas sa pamilya. Okay? Ang indikasyon na ligtas ka, andun na yung desire mo para mag-share. Andun na yung desire mo na iligtas din ang iyong pamilya, yung kaibigan mo, yung close friend mo, kapitbahay mo, biyanan mo. Okay? Hindi pwedeng tayo lang ang ligtas. Kapag may Kristo ka na sa iyong puso, at kaya ka may bunga ng banal na spirito, nang sa gayon, maging magandang patotoo ka, at madali ka rin makahikayat. At dahil may Kristo ka sa iyong puso, na ang desire ng Panginoon ay nagiging desire mo. Kaya mapapansin natin, tingnan nyo kung check ba ha, andito na ba ako ngayon? Na kung ano yung natututunan ko, gusto ko rin i-share. Kaya nga si Kuya Benny, talagang andun yung passion niya upang maghikayat ng maraming kaluluwa. Andun yung passion niya, compassion niya sa mga kaluluwang nawawala ng landas. So, ganun din sa atin. Malalaman natin na ligtas tayo. Sa umpisa siguro kasi nag-grow pa lang tayo. Pero sa dulo ng ating journey sa Christian life natin, andun yung desire natin na maghikayat din ng ibang tao. And take note, naghihikayat tayo ng tao hindi para umattend lang ng church, hindi para makasama lang natin. At ito ang palagi kong sinasabi sa mga naghihikayat, we do not promote our church. Ay, sa church namin, ganito ginagawa namin. Ay, sa church namin, masaya. Ay, sa church namin, may mga tumutugtog. Ay, sa church namin, masaya. Ang sarap mag-awitan. Hindi ganon. Ang naghihikayat, ipinakikilala ang Panginoong Hesukristo. At kapag kilala na niya ang Panginoong Hesukristo, dun pa lang yan sasama sa'yo. Maku-curious siya. Kaya may mga tao, uma-attend lang dahil curious. Nag-o-observe lang. Tingnan ko nga kung tama yung sinasabi niya. Ganon. Tapos, ay, nakaka-enjoy nga. Ay, masaya nga pala dun. Pero, hindi niya kikilala si Kristo. Kaya kapag nabagot, nainis, mawawala. Kayo, bakit kayo nandyan? Bakit kayo nagde-disciple? Willing na makilala. Kasi, naumpisahan na share sa inyo ang Panginoong Hesukristo. Bakit ang mga workers, bakit ang mga leaders nananatili? Why? Because naabaon sa ating puso, sa inyong puso, ang kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. So, pag nag-win ng souls, ang ipakilala natin si Kristo, hindi ang church, hindi ang pastor, hindi ako, o hindi mga leaders, kundi ang Panginoong Hesukristo. Nagegets? So, anong mangyayari? So, break. Anong mangyayari kapag nagkasala ang Kristiyano? So, dito nagkakatalo. Pag nagkasala, feeling nila hindi na sila ligtas. Ano kaya mangyayari? Kayo,
Pag nagkasala ba kayo, kayong magsagot. Pag nagkasala kayo, kunyari mamaya lang nagsinungaling ka, o mamaya lang pinag-isipan mo ng masama yung kapwa mo, o mamaya lang nakakupit ka kasi bigla kang nangailangan, o mamaya lang nagmura ka, yung nag-disobey ka, hindi ka naligtas. Anong sagot natin? Yes or no? So, ano mangyayari? Again, dahil anak ka ng Diyos, sa 1 John 1:9, nariyan ang kapatawaran ng Diyos. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Anak ka ni. So, kung dating hindi kang kanya anak, pinatawad ka, ngayon pa kaya na anak ka na niya? Nakukuha, hindi nawawala ang kaligtasan. Nabanggit ko na dati to. 'Di ba? Parang sa pamilya, pag nagkasala ba yung anak mo, hindi mo na siya anak, 'di ba anak mo pa rin? Papagalitan mo siya, sesermonan mo siya. Pero tatanggapin mo pa rin siya. So ganun din sa ating pagiging anak ng Diyos. Awit 51:12. Ibabalik ang kagalakan ng kaligtasan. Papaalala niya yung kaligtasan natin. No, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at aalalayan ako ng kusang espiritu. Okay. Next, hindi na nito kayang magpatuloy sa kasalanan. Kung before, nagkakasala tayo dire-diretso, but this time, hindi hahayaan ng Diyos na magpapatuloy ka. Yun ang difference ng ligtas na tao. Ang sino man sa 1 John 3:9, ang sino mang ipinanganak ng Diyos, sige, pakibasa po. Ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya, at siya'y hindi maaaring magkasala, sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Di ba si Jesus, anak ng Diyos? Hindi siya nagkasala. Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, anak na rin tayo ng Diyos. Yung seed of faith nasa atin. Kaya tuloy, mahirap sa isang tunay na anak ng Diyos ang magkasala. Pwede siya mabigla, pero hindi siya magpapatuloy. Ayan o, hindi nagkakasala. Ibig sabihin yung nagpapatuloy sa kasalanan. Bakit? May Jesus ka na eh. Nakatira siya sa iyo eh. Papayag ba siya na yung tinitirahan niya ay madumi? Hindi. Sasawayin ka niya. Sasabihan ka niya sa pamamagitan ng banal na spirito. Kaya tuloy, hirap na hirap sa totoo lang. Gusto mo nang magmura, hindi mo magawa magmura. Gusto mo nang bumalik sa dati, hindi mo magawa. Kaya, sa totoo lang, walang backslide sa akin walang backslide. Dahil, ako lang personally, ako gusto kong magkasala, pero hindi ako natutuloy. Why? Merong Holy Spirit na maggagabay sa akin, napipigil sa akin, nananahan sa akin ng banal na spirito. Kaya, para sa akin questionable yung nagbabackslide. Totoo nga bang tinanggap niya ang Panginoong Jesucristo? Baka nakiayon lang siya. Baka nasa nguso lang, hindi sa puso. Yung sinasabi niyang born again na siya. Ang tunay na born again, kasi bakit? Ayan, si Kuya Benny, matagal na siyang Kristiyano. Alam niya yan. Hindi ka talaga magpapatuloy sa kasalanan. Minsan may tukso, pero hindi ka matutukso. Parang si Jesus, 3:9 na tuksohin ni Satan, pero hindi siya natukso. So, ganun din, kami ni Pastor. Hindi naman kami nananatili. Yes, may mga times, magfe-fail, pero hindi kami nagpapatuloy at hindi namin magawa na magkasala. Kahit galit na kami sa isa't isa. Hindi namin gagawin. Why? Because we have Jesus in us. So, ganun din sa inyo. Pansin nyo, gusto nyo nang gawin uli pero hindi nyo magawa. Okay? Sana ba? Ayan o. Tapos na yata. Ayun, tapos na pala. So, yun yung indikasyon. No? Na balik tayo dito sa tanong.
kapag ano ang mangyayari? Ano ang mangyayari kapag nagkasala ang Kristiyano? Wala. Hindi mawawala yung kaligtasan mo. Didisiplinahin ka lang, sasawayin ka lang, pagsasabihin ka lang, bibigyan ka lang ng leksyon ng Panginoon dahil anak ka niya. Sabi nga sa Hebrews 12, ayan, buksan natin ang ating Bible. So, pakimarkahan po sa inyong mga Bible. Hebrews 12:1-2 sa mga susunod. Pero umpisa natin sa verse 3. Pakimarkahan po sa inyong Bible. Ako, ito po talaga ang pinanghahawakan ko. Yung pag nagkasala, kaya pag nagkasala, tanggal kagad ang kaligtasan mo, diretso ka kagad sa impyerno. Hindi. Ito po ang panghawakan natin. Sabi sa Hebrews 12:3, isipin nyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao. Ano sabi? Para hindi kayo panghinaan ng loob. Kung tutuusin, wala pa namang pinatay sa inyo dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan. Baka nakalimutan nyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Again, bilang mga anak niya. Sabi dito, anak. So, sinong anak? Ikaw yon. Anak, ito yung mga anak na tumanggap sa Panginoong Hesukristo. So, ang tanong, tinanggap mo ba ang Panginoong Hesukristo? Yes or no? Pakisagot po. Sabi dito, ito ngayon ang mensahe ng Panginoon sa iyo. Anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. Bakit ka sinasaway? Kasi nagkasala ka. Sapagkat, verse 6, dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. Bakit ka dinidisiplina? Kasi mali ang ginagawa mo. So, again, yes, andin yung kapatawaran ng Lord. Pero meron dun pagdidisiplina. Hindi nagkukonsinti ng mali ang Panginoon. Andun yung grace and mercy niya, pero hindi niya kukonsintihin ang kahit anong mali o kasalanan na gagawin at ginagawa mo. Didisiplinahin ng Panginoon ang mga minamahal niya. Bakit kanya didisiplinahin? Dahil mahal ka niya. At pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Anak ka ba? So, kung nagkamali ka, hindi mawawala ang kaligtasan mo. Pero, papaluin ka. Sasawayin ka, didisiplinahin ka, papaluin ka. Bakit? Para matuto. Sabi sa verse 7, tiisin ninyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplinang ng Diyos sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak kundi mga anak sa labas. Okay? Alam mo yun, kung pinapabayaan ka na lang ng Panginoon, ay kung nagdedire-diretso ang kasalanan mo, baka wala kang ama na nagdidisiplina sa'yo, nagko-correct sa'yo. Di kung wala kang ama na nagdidisiplina sa'yo, anak nga sa labas. No? Kaya lalong dapat tayong magpasakop sa pagdidisiplina ng ating Ama na nasa langit para maging mabuti ang pamumuhay natin. So malinaw, 'di ba? Pag nagkasala tayo, hindi mawawala ang ating kaligtasan. Anak ka pa rin niya, pero hindi ito tolerate ng Lord ang mali mo. So anong gagawin? Tuturuan niya tayo, didisiplinahan tayo. Sabi sa verse 11, habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa, kundi nasasaktan. Ngunit ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Gusto niya forever righteousness. Kaya habang buhay tayo dito sa ibabaw ng mundo, fight the good fight of faith. Kailangan yung submission. Nagkamali tayo, repent and then submit. Katulad na, talagang faithful si Lord. Kung faithful tayo, mas faithful ang Panginoon sa atin. So, yun lang. And God bless. And I hope may natutunan tayo. Please write down
yung lessons natin. I hope na nag-take down notes kayo. Dahil ito yung pinaka-importante, isa sa mga pinaka-importante na lesson natin. No? So, take down notes. And gusto ko makita yung notes nyo sa Saturday. So, titingnan ko yung notes nyo. And sa next video, I will give to you the pointers for review. So, God bless, and paki-like, done watching. Popost ko sa YouTube, dito sa YouTube. And please, like, done watching. So, kailangan may YouTube account kayo. Okay? Kung wala kang YouTube account, i-chat nyo na lang sa GC na done watching. Okay? So, God bless.